Nagkaroon ng, ano ba dyan, nagkaroon kami ng sagutan sa prayer house. Nung sinabihan ni Nanay Mel na si Angel yung salarin. Tapos, sinabihan ni Nanay Mel si Angel ng salarin. Ngayon, dahil doon, nung pagdating namin, yun na nga, nag-bless si Angel sa mga ina. Magalang siya. Isa-isa, nag-bless siya. Pero pagdating kay Sister Mel, Katabi si Sister Teswan. tabi si Sister Teswan. Sabi ba naman niya ganun, itong salarin. Naman siya. Siyempre akong gulat ako kasi Yung bata, nagkaanuhan sila nagpakumbaba. madala ng boses. Tapos dahil doon, nung matapos na yung pag-uusap namin, eto, nag-decide to na, sabi niya, ano na po ako, sign off na po ako bilang missionary, sabi niya. Ano na siya. Dahil yun na nga, na siya nagpapakumbaba, pero yung mga ina ng bagong Jerusalem, naging ganun yung pagtingin sa kanya. Kaya umiyak siya, sa manaloob niya. Siya, binuhos niya yung feelings niya. So dahil doon, di, sabi ko, bigla akong lumapit. Na, sabi ko, ano nangyari? Kasi po, Sister Mel, bless lang po ako. Ako daw yung sinabing salarin. Di, pinuntahan ko si Sister Mel sa, sa kusina. Nawakan ko siya. Tapos sabi niya, Nanay Mel, na ano salarin? Ano ibig niyo sabihin salarin? Sabi ko gano'n. Sabi niya, masyado naman kayong masyado sensitive. naman kayong sensitive. Sabi niya, masyado naman kayong babasaging pinggan. Ba, ano pa ibig sabihin yung ano sabi yung salarin? Bakit may, ano bang ginawa namin masama? Anong ginawa niya masama? Sa kanya. Tapos yun, ano ba yung nangyari? So yun na, pag na siya, kasi Nanay Mel, itong si Angel po, may anxiety po ito. Since nung siya po ay nagbuntis, habang binagbubuntis niya si Austin, siya po ay nag-undergo ng therapy para sa kanyang kaisipan dahil nagkaroon siya ng trauma. Kaya po siya, pag siya pa pagsasalitaan siya ng masama, umaatake po yung anxiety niya, nanginginig siyang ganyan. Kaya po, iniiwasan po namin na siya po ay makarinig ng mga hindi magandang salita na magbibigay sa kanya ng sama ng loob. At yun na, baka matrauma na naman siya, magkasakit siya. Yung sagot niya. Kaya mo siya magkasakit. Ganun yung mga salita nila. Tapos, masyado naman kayo. Tapos bigla na siyang tumayo at nag-walk out na siya. Sister Teswan din yun. Tapos di ako, parang yung espiritu ng katapangan lumabas. Kasi, ang tagubilin sa akin ni Ama, si Angel, ay proteksyonan ko. Dahil nga yung sakit niya, at ayaw ni Ama na de-depress. Kasi pag sumama ang loob niya, yung kanyang vision, hindi gagana or bawal sa kanyang mabigyan siya ng sama ng loob. Pagkatapos ng time na yon, di habang gano'n, nagtatawa na sila Teswan, sila Iscario, sila Nati, sama ng tingin sa amin. Alam mo, Tipel, parang yung espiritu ng katapangan, binigyan ako ni Lord. Sabi ko, kayo tingnan ko sila. Yung mga dila nyo, sabi ko gano'n, mga dila nyo, ingatan nyo, sabi ko gano'n, talagang tapang ko, Tipel, binigyan ko ni Lord ng katapangan. Hindi ko alam kasi yun. Hindi mo alam nangyari gano'n, grabe. Mag-ingat ka din. Tapos sabi niya, mag-ingat ka rin. Bakit? Sabi ko, kayo magaling lang kayo. Sabi ko, magaling lang kayo na tingin nyo sa amin, mga masama na kami, hindi lang kami nagre-report kay brother. Ganyan ang tingin nyo sa amin. Sa kanya. Yung mga dila nyo, ingatan nyo yung mga dila nyo. Ganun ako magsalita. Pero tapang ko talaga, hinarap ko talaga sila. Binigyan ako nila ng katapangan, pero hindi ako ganun, Atipelan mo naman, hindi ako Kilala kita. Oo, pero sabi ko nung time na yun, ginagawa si Angel. Nasasaktan ako na yung bata, walang ginagawa mo sama. Lahat ng inuutos ni Ama ginagawa namin. At yun na nga, kahit na gumagawa kami, lahat ng pinagagawa, alam mo ba, Tipel, yung mga pinagagawa kasi ni Ama kay brother, 10 years before pa, hindi niya nagagawa. Kaya sabi ni Ama, kaya sa amin ibinigay ni Ama yung mga tungkulin na pilgrimage. At hindi lang yung pilgrimage, ngayon sa mga ospital at pinapupunta kami ni Ama. Ang daming dapat gawin. Nung napunta kami sa inyo,
kinupronta namin si brother. Sabi namin, So sabi namin, Christian bakit? Sabi ko, Brad, yung program na yan, 10 taon na yan. Di ba sabi mo, matagal na pinagagawa sa'yo ni Ama yung mga ospital na yan. Ngayon, ang dami na namin napuntahang ospital. Gumagastos kami, Ate Pel, sarili namin pera, hindi kami nahingi kay brother. Ano namin yung lahat ng utos ni Ama sa amin. Ginagawa namin, hindi kami humingi ng tulong sa kanila. Lahat kami nagtutulong-tulong para yung mga ospital na yan ma-accomplish namin yung pinagagawa ni Ama. At si Angel kahit hating gabi yan, Ate Pel, madaling araw na yan umuwi, mag-isa lang niya, Ate Pel. Nandiyan sa Ramos. Habang kami nagbibigil kami dito, si Angel pumupunta sa mga ospital para sundin yung kalooban ni Ama para yung mga trahedya doon hindi maganap. Tapos alam mo, sabi nila sa amin, tinanong ko sila, yung mga bunganga nyo, magaling na kayo pag nakaharap kayo, pero nakatalikod kami. Kung ano sinasalita nyo, tingin nyo sa amin, mga kriminal kami, masama kami, hindi na kami nagre-report kay brother. Alam mo, sabi nila, parang kayo na kasi may-ari ng ng prayer house. Yun nga kami nakakapunta. O sige na, kami na misala. Sabi, tatapang ni Tison. Sige, kami na mali, kami na, kami na mali, kami na may kasalanan. Ganun, tapos sabay na silang exit. Ano yung nangyari nun? Tapos after nung ganun, Ate Pel, si Angel, nagkaroon siya ng vision. Kwento mo dyan yung vision. Ito na. Ito hindi ko alam to, pero binigyan ng permission ni Ama na sabihin na sa'yo. After nung gulo, kinabukasan, practice ako, natulog ako nun. Pagising ko ng umaga, sabi ko, parang manlambot ako sa nakita ko. Sabi ko, magagawa ba nila yun? Sabi ko, hindi ko alam kung nangyari yun o ano. Pero kung siguro pag nasabi ko sa ito, baka nagkakaroon ka din ng idea. Alam mo din. Sabihin mo kung ano yung nakikita mo. Yung nakita ko, ano na yun, doon sila sa Cavite. Ando sa mga pare, kila Monse. Tapos lang time nawan sila ng kuryente. Lahat sila magkakasama. Tapos yun, nakita ko lang, kahawakan sila ng kaming brother. Ito pa si Sister Flor, Sister Tess Iscario. Yung anak na ito si Kuya John Dave. Patay talagang ilaw doon na parang wala silang kuryente doon. Tapos nagkakaroon na ng ewan ko kung ilang araw sila doon eh. Doon parang mag-umpisa kasi, ewan ko kung tinatherapy nila si Monse. Doon nag-umpisa yung mga therapy nila. Tapos sabi ko, ay baka ganun naman. Until yung flashback naman siya nag-fast forward, nakita ko naman, nakakapagmotor si brother. Doon nakapagmotor si brother. Driver yun. Hindi niya alam yun, Ate Pel. Bika ba't ang kasi Sister Tess? Tapos, ang nakita ko lang, bayi sa hotel. Bayi sa hotel, lakas ng, bago mag-Jordan Plains, kala tita. Tapos, sabi ko, Santa Criteria. Parang Caloocan ata. Kasi yung mga pader, orange, tapos sa baba, parang green. Yung mga pader. Tapos, Santa Criteria. Tapos, bago sila pumunta, dapat bili ko sila sa may sangandaan, sa may stoplight. Hindi sila miliko doon. Dapat, sila, kakanan. Hindi sila ng kanan, dumiretso sila. Tapos sumaglit sila doon, tanda ko yung pangalan eh, by sa hotel. Napunta nga kami sa Blooming Treat, nakita ko, biko, uy, yun yung pinuntahan nila, ewan ko kung totoo, biko. Pero totoo nga may by sa hotel doon. Biko, napakaluma na talaga ng lugar. Na nakita namin nila Ate Heidi, luma-luma na yung hotel na yun. Pumasok sila doon, parang nakabusis sa Tess, ang bata pa nila. Tapos, after nila doon na sila dumaan sa ikot ng Jordan, parang wala nangyari. Jordan Plains, may ikot sila doon. Tapos, tinignan ko sa Google Map, yung Santa Criteria, may shortcut pala sa Jordan. Doon na yung ending ng Jordan, Santa Criteria, labas ng Sangandaan. Pwede rin Sangandaan, Santa Criteria, tapos Jordan Plains. Ay, din dumaan sa sa Uyo. So, anong nangyari after nung galing sila doon? Saan sila papunta? Hindi ko alam kung anong lugar yun, sigurado. Kasi marami din tao eh. Meron kasi kang kinawento, di ba sabi mo, after nilang pumunta doon sa Vice Hotel, saka sila dumadiretso sa gawain. Yun nga, gawain nga yun eh. Parang, meron pa nga silang may pinaalis pa silang mga, parang sinapian ng mga babae. Meron pa siya tinawag si Emily. Yan, natatanda ko siya. Doon pa yun, yung kwento na noon pa yun. Wala pa si, hindi pa yan si Juan. Basta yun yung Noon pa yan, bago pa lang si brother. Wala pa dito yan. Noon pa yan sa Santa Cateria. So, yun yung na-vision. Hindi naman niya alam yun, hindi naman kami nagkikwento na yun. So, yun yung lumabas sa Tapos, vision. edi yun nga, sabihan ni i-open na daw nila lahat ng hindi maganda. Kasi nga naturuan daw, kasi sabi pa ni Aman, lumabas na sa nature na kung mabuting tao yun, ba't tuturuan kayo magsinungaling?
Kung walang masama intensyon ang pagte-therapy, ba't kailangan itago? Yun ang lumabas sa ano. Ano sabi mo? Kung wala daw intensyon na masama, ba't kailangan mong turuan yung mga kasamahan mo na magsinungaling? Sino nagsinungaling? Wala, may lang lumabas. Magsinungaling na hindi siya therapy, walang pagte-therapy yan sa prayer house. Tama po ba yun? Para kanino naka-purpose yun? Bakit magsinungaling para kay Juan? Siguro. Lumabas naman yung mga katotohanan. Si Anay Gunis nagsabi na. Sabi niya, So, anong nakita mo nga doon na ginagawa nila doon? Ito, detalyado mo kasi nakita mo. pati yun, nung nasa loob Magkasama sila sa sa- hotel. Nag-hotel sila, nag-sex Yes. sila, ganon. Hindi ko alam kung sex. Basta doon na sila pumasok sa bicycle. Eh, sana yun, understood na yun. Kasi Basta pero na nung yun. tutuwaan sila, tapos yun, lumabas na sila, bumalik sila doon sa Ang loob. maganda nito, patawag ko si Sister Tiswan tsaka si Brother Dominic. Hindi mo natin, Pel. Oh, hindi, para maganda. Kasi para maputol natin yung... Hindi mo natin, Pel. Huwag ka muna natin, Pel. Gagawa natin ang Gawa na natin ang Anong paraan? Nireveal na yung truth ka mo. Hindi. Mm. Parang mas medyo maganda. kalmado Kasi- na tayo. Kasi ang Kailangan sabi mahuli niya, natin yung sa tama. Kasi Mm. ngayon, magtutulungan tayo para yung salot na yan malayas na dito sa Oo. prayer house. Kasi nag-open na Salot kami yan kay kay Nag-open na brother kami. niya. Tsaka Christian ate discipline. Pel, kasi ito, pinahintulutan ni Ama, binigyan na kami ng go signal ni Ama, signal ni Ama na sabihin sa'yo. Nung pa namin nalaman to, itong revelation na to, true interpretation, lumalabas yung mga salita na yun nga yung nakiapid. Lumabas yun. Nag-interpret, hindi lang sulat yun, diba, hindi lang lumalabas sa cellphone namin, true interpretation. Lumabas Hindi ko naman alam yung yung meaning ng yung nakiapid. nakiapid, yung paglabas ng gano'n, nagulat kami. Ako, Tipel, wala kasi, napakataas ng respeto ko kay brother. At di ba lagi ko siyang pinagtatanggol sa'yo. Pero nung nalaman namin yan, hindi ko akalain magagawa nila yun sa amin. Kaya nga sabi Niloloko nga nila nila pala. Lola, nila Ate Pel. Ay, nila, ano yun. Yung Pinagtatanggol nung nalaman ko pa nila, sila. naiyak sila. Kasi sabi nila, Nalululmo kami doon sa revelation ni Ama Parang na yun. ano Kasi, daw. alam mo, Tipel, nireveal ni Ama yan. True interpretation. At Hindi, Tipel, tsaka- nagulat kami lahat nung binireveal ni Ama nasaktan yan. din sila Lola Sino sa'yo. nag-interpret? Ako, yun ang lumabas sa bibig ko. Lumabas Kaya siya hindi na ko naman Tipel. alam Sabi yun. ko, nagugulat kami. Ako, napakataas ng respeto ko. Ever since nung sinusunod ko siya, hindi ko yan nilalagay sa isip ko na magagawa nila yung Hindi ganyan. ako, bago lang naman ako dyan, hindi ko alam yung Hindi, mga hindi issue. ko maisip, Ate Pel. Pero sabi ko, nung nireveal nila yan, parang nanlumo kaming lahat. Kahit ako. Dahil, ayaw namin masira ang community. Mm. Ayaw namin masira. Pero, Kaya hindi namin alam nakikita na ko, ganyan na pala nangyayari. pero sa'yo. kahit na may sinasabi ka, Ate Pel, hindi ko nilalagay sa isip ko na kaya nilang gawin yan. Yun nga din sabi ni Lola, At parang ito pa, Ate naging Pel, masama yung ka kwento na niya, nga din. nito nung na-vision din niya, nag-aaway sila. Kwento mo yung sa karyon. Kariyo. Nagsasagutan Ay. sila. Hindi, ano yun, Ano sabi ewan mo? ko kung tapos na ata mangyari yun dyan sa prayers na si Kuya Dante ang nagtaka na ba't daw nakasarado yung O yun, pinto, kwento mo yun. panagte-therapy. Nakita din niya yung Ate Pel, ano Tapos ginagawa pinuntahan niya. ka na. Tapos yun, nagkagulo na. Na si Alam mo ba, Ate sister, Pel, sa vision niya, sige, kwento mo. Anong ginagawa sa kwarto habang nag-aano sila? Nasa room? from likod to up down sa baba. Sa baba, nakabukas ng zipper. Nakita niya kasi. Kaya sabi ko, Nakita mo mismo sa vision or... Sa vision. sa Mm. Na vision. Kasi wala pa ako nun. Kasi, Sabi ni Lola matagal na daw yun. Mm. pinapakita ni Ama yan. Tapos yung bigla kang dumadating, bigla sila nagugulanta. Mm. Ganun pala yung ginagawa. Hindi ka naman mag-react ng gano'n, wala kang ginawang masama. Oo. Di ba sinabi ko na sa inyo noon Oo pa? nga. Kaya nga- Wala kang ginawang masama, bakit para nakakita ka ng Kaya nga multo pag ngayon, dumating hindi, asawa? Tsaka, Dapat sabi ng Ate Pel, pumasok ka, malapit ang matapos ang therapy. Pero anong ginawa nyo sa akin? Sinarado nyo yung taingan nyo. Oo nga, kasi yun nga, kaya nga naiyak respeto. sila Lola. Kasi sabi ni Naiiyakan Lola, kami talaga, hindi namin bukod kasi yun, nagmukha yung nga revelation daw, kasi niya. masama ka. Pero Kasi hindi ko naman niya. sinasabi na abot kasi kaya naman na ipatawad natin yan. Kasi siguro ipinagkaloob ni Lord sa atin yung mga ganong problema para Ayusin. lalo tayong Oo. patatagin, lalo tayong patibayin sa ating relationship. Hindi naman sinasabing kasi ipinahintulot na Ama yan kasi meron si Lord aayusin. Ano pa yung kiniwento mo na yung sinasabi ni Tiswa na ayaw daw niya magkaanak ni Dante? May sinabi kang ganun. Ayun dyan din. Oh, Yun. yun. Pero yun na ang sabi nila, di na sila makakalabas, pero ang gusto nila pa rin ni Brother, therapy pa rin. Ayun Ha? na ni Sister Taswa, nalalabas ulit sila, nagpulita sila. Oh. May time nga na nag-chat si... Nagtadagpo pala sila. Oo. nag-chat, mayroon pa daw nag-chat si Brother na ano, meron ko may
tatagpuan sila dyan, bigla na lang aalis sa inyo ng mga tanghali. Ganun. Ayaw naman na ni Sister Teswang. Pero ayaw din niya magkaanak. Ewan ko, ba't anong reason? Ba't ayaw May niya narinig akong kinawento niya kasi ayaw daw niya. Gusto niya kay brother lang sa magkaanak. Hindi ko alam. Sabi niya. Ang akin lang, sabi ko, ang hirap din pala ng vision niya. Sabi ko parang kasi, So kayo Ate Pel, ngayon na nagkaroon ng linaw. ngayon naman nasabi kasi Nalinaw ni na Ama. lahat ng yan. Kaya, iniribin na yan sa amin ni Ama. Kaya ngayon, nagkaroon kami ng kaya na... Lalo na kasi Sabi ko- nagalit si Ama dahil nga nawala yung mga ano. Sino naman nagkuha paint ko, ng mga yung ano? Mga kahoy. Niribin na rin niya Ama sa amin. Sinong kumuha? Pero hindi pa po namin ano. Tinanong ko na Inaantay silang pa lahat namin. eh. Inaantay pa namin. Kayo ba? Kimuha niyo yung kanina, tinanong ko sa mga per house, doon sa, sino nakialam sa bato doon sa prasyasan sa stick? Tsaka yung stick. Pati Oh, yung nabenta sino mo. kumuha? Bawa, ano yun? Anhin yun naman, sabi no, anhin naman namin yun, hindi naman ako ano yun. Ba't naman namin Pati Yung kukunin? drawing niya. Yung mga paint bato na, doon, ano, wala rin oh. Ate Pel. Tagal yung pinagpuyatan. Kaya alam mo, Sinong kumuha? nagagalit si Ama. O nga, Kasi sino? ang inaano Para lang- malaman natin, ibibisyon din natin kung talagang totoo ba yung... Kasi sa vision kasi, hindi naman tayo kaagad-agad na... Yun na kaagad, impronto kaagad, nakita mo kaagad. Kasi minsan, may masamang espiritu din na pwede tayong gamitin. Na maging ganun. Hindi tayo kaagad sa kaya, sasabihin mo natin, iisipin na. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, dito sa community na to, pag tinanggal po natin yung discernment, maliligaw po tayo. Kaya dapat sa every kilos natin, dapat meron po tayong dinidiscernment po natin ito, kung ito ba'y nakakabuti sa ating pamilya, o kung ito ba'y nakadulot ng kaguluhan sa ating pamilya. Kasi pag nakadulot po ito ng kaguluhan sa ating pamilya, isa lang ibig sabihin nun, hindi kaluban ni Lord ang magulo tayo. Amen? Kaya nga, ayusin natin yan. Kaya nga, naiayos natin. Yung pamilya. Katulad nung nung isang araw, tumawag sa akin si Juby dahil nag-alala nga siya sa nanay niya. Sabi ko, hindi ko po alam kasi nangyayari. So nagtawag siya sa akin, siguro nahihirapan na siya, dinas niya kaya na ano siya kasi si tatay daw niya na high blood, siguro wala siyang mapagtanungan. So siguro tumawag sa akin isang araw lang. Yun nga, kwento niya sa akin, naglakad ka raw ng 4 o'clock ng madaling araw, gaito ganun-ganun. Sabi ko, bakit naman ganun? Kasi iisipin din natin yung Kasi ganito Ate Pel, ito, pinapahayo ni Ato laging gabi. Alam mo kung bakit? Sa madaling araw, sa gabi, yung kalaban natin gising. Ang dami niyang pwedeng gawin. Banggaan, patayan, may tumatalo, nagpapakamatay, gamba. Oh. Yung mga lugar na yan, Ate Pel, inaano ni Ama yan. Nagbibigay sa amin ng, nagbibigay sa amin si Ama ng location kung saan yung tutunguhan niya na may magaganap doon trahedya. Tapos, so, lagi yan umaalis. Gabi. Ano sa simbahan niya, ay hindi kay Chinese Hospital nga, yun nga doon nag-umpisa yung gulo dyan sa Perez. kasi katulad niyan, ayaw naman din natin mapahamak kayo kasi kawawa naman yung mga pamilya nyo, nag-alala sila. Eh kung tayo, kasi makasunod tayo sa kalooban ng Diyos, paano naman yung mga partners natin in life na nag-alala sila, na naiinis sila dahil sa pinagagawa natin, hindi rin yung kalugod-lugod sa Diyos. Dapat naunawaan nila, maintindihan nila kung ano ating pinagagawa. Kasi Dapat palaging nakaayos yun eh. Kasi nga, ganito Ate Pel, ang ginagawa kasi namin, habang siya nasa pakikipaglaban doon sa lugar, kami, nagbibigil kami dito. Biro mo pinapagawa sa amin ni Ama, hindi lang 20 mystery, Ate Pel. Umabot pa kami ng 80 mystery. Ilang araw ilang oras kami nagdadasal dito. Una 20, naging 40, naging 60. Yung huli nakarang gabi 80. Tapos kami alauna ng madaling araw. Ay, kasama ko sa Ate Heidi nun sa... Ganun kami magsakripisyo Diba sa habang Ate ito. Heidi? Meron bang ganun sa Bible? Ate Pel, hindi naman lahat nakasulat sa Bible, lahat ng mabuti. Kaya nga, pero dapat may reference po tayo, Jen. Ate Pel, Hindi ko naman sinasabi na kinontra ko yung gusto Hindi niyo, ganito, no? Ate Pel. Ang gusto ko lang na malinawan din lahat kayo ba ng na mabuting ginagawa ni Jesus nakadocument? Tanungin kita, Ate Pel. o siguro may hindi naman lahat kasi Hindi katulad, lahat. oo. Katulad nung nakalagay sa John 21. Kung isusulat daw lahat ng mabuting ginawa ni Jesus, mapupuno ng libro tong daigdig. Mm. So itong mga nangyayaring to, hindi naman lahat ng mabuti ay dapat nakalagay sa Biblia. Kaya nga, Binigay lang yung reference para meron tayong basihan ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Ngayon yung mystery yan kay Mama Mary, katulad yung kay Mama Mary, hindi naman, After 2 years. yung mga vision na yan, after 2 years, alam ba, Tipel, after 2 years, Hindi yun na ang ano na ano na rin Lagi ni brother, sinasabi ni diba? brother yan After na 2 years. magyayari sa atin ngayon, yung trahedya. Ito na visionary niya ayon sa brother, sabi sa scientist, yung mga expert, 2 years from now, ito na yung mangyayari sa mundo natin. Ito na visionary niya. Na yung kalahati ng mundo,
ay apoy. Masusunog ng apoy. Din kalahati lulubog sa tubig. Twilight? Because, oo. Ewan ko. Kasi Twilight yun pag ano, yung ano nga, bali yung pagkawasak ng mundo 2 years from now. 2 years from Kasi now. nga yung 'di ba nga yung yung bulkan sa ilalim ng ano yung ngayon nasa Pacific Ocean, yung pinakamalaking bulkan na pag yan ay nag-activate matatabunan ng buong Pilipinas. Na-vision na niya yung magaganap. Kaya Saan ngayon, po magaganap yung paglindol? Sa Mariana Trench po. yung ilalim nun, o yung pinakamalaking Sa bulkan. 13,000 feet. Oo, yung Oo, pinakamalaking 13,000. bulkan sa sa Pacific na malapit tayo sa Pilipinas. Say Malapit sa Google. Pacific Ocean. Pinakamalaking bulkan. Yan yung sinasabi ni brother na pag yun nag-activate, matatabunan na yung Pilipinas. Kaya ngayon naghahabol kami, Ate Pen. Araw-araw may mission si Ama. Araw-araw may pinapagawa sa amin si Hindi Ama. ako, alis na din Natabunan na kami. Kasi nga alam mo kung bakit hindi kinilusan ni brother yan for 10 years. Hindi kinilusan yan. Kaya sa amin na binigay ako. ni Dahil Ama, nga daw, may... may tinanong ko si brother, Brad, 10 years, noon pa pala yung pinagagawa sa inyo yung mga ospital, yung mga building na yan, yung mga na dapat tunguhan para magpaakyat Pwede ng po mga mag-suggest? Opo. Di ba hindi lang naman po tayong mga anak ng Diyos. Meron po tayong mga ibang anak ng Diyos sa iba't ibang simbahan. Pwede po tayo makipag-coordinate sa kanila. Kaya nga po, kaya lang po Oo, tayo kasi- yung pinuno ng kapangyarihan ni Ama. Ibig Nasa mo atin po yung sabihin, power. Yun nga po Jen. sa atin. Mahirap naman pong susuluhin natin lahat. Opo. Hindi natin Kaya nga kakayanin. Kailangan, Parang ang lalabas po dyan, parang tayo na lang po yung inakuna natin lahat. Kaya nga, di ba, magparami kayo, di ba may ganong sinabi si Amang Yahweh, magparami. Kaya lang po yung message ni Ama, namimili po si Ama ng pinapahayo niya. Bakit naman ganun? Opo, may pinipili talaga. Katulad si Jonas. Si Jonas yung pinapadala niya sa Ninive. Bakit si Jonas? Tumalikod pa nga si Jonas, hindi sumunod. O, di ba? O sabi nila, okay, pwede na nating magdasal na lang tayo, di ba? Sabi nila, magdasal. di sana kung ganun, hindi na kumuha ng 12 alagad si Kristo. O kaya nga po, biro mo, 12 alagad, pero sakop nila yung buong mundo. Kaya Pero nga meron po pa, 12, may kasunod pa yung 72 na manggagawa. O, yun nga po, Napaka- pero marami na yan ngayon, Napakakonti. Jen. Oo, Noon marami unang tayo, panahon pa marami yun. tayo. Pero- Kasi ang pagkaintindi Lang, ko isa-isa po, lang, isa-isa hindi lang. po tayo lang yung hinirang ng Diyos. Opo. Bawat lugar, bawat bansa, bawat dimension, mayroon pong nakatadhana Sabihin dyan na natin ganito, para kay halimbawa ngayong Lord. gabi, may message kay Angel. Anong message sa'yo? Kung nga pumunta ka sa lugar na to. Oo. O halimbawa, meron naman tayong kakilangang mga brothers and sisters natin doon. Na nandoon. Sila na lang ang pumunta at sila ang manalangin. Kasi pwede po yung gan coordination po ang Coordination. tawag Sa doon. panahon Kasi po kung hindi- natin ngayon, sister, kayang-kaya na po gawin ng kasi buong may, mundo yun. kasi may technology na tayo, pwede tayong mag-usap na lang habang nagpipray, nag-internet tayo. O, sige, dyan kayo, dito kami. Together pa rin yung panalangin natin. Oo, kasi nga, ano doon, meron tayong unity. meron tayong pagkakaisa. Kunwari, katulad yan, di ba, umatin ka ng mass doon sa Maynila, di ba? Anong simbahan yun? Halimbawa, ganito na lang pinamaganda example. Halimbawa, meron kayong, kasi naano ko sa, nung umattend ako sa, Manila Cathedral ng birthday ko. Ang doon, nagkaroon sila ng live rosary ang mga pare, tsaka ibang simbahan sa, Antipolo, sabi ko. Maganda pala tong programa nilang ganun. 2 p.m. Mass. Tapos meron silang live rosary. Nakapagdasal na sila nun. Diba? Pero sa ibang lugar din yun, di ba? Kasi hindi Sa sila ibang lugar makapunta. din. Kasi hindi nga sila so, makapunta, inano na lang wala niya. Sabi po sa Bible, sa huling araw, merong siyang hihirangin na pinaghaharian ng Diyos. Oo, maraming community, maraming naglilingkod, maraming tinawag ang Diyos. Pero, sino ba yung pinaghaharian ng Diyos? Kasi ang Diyos naghahanap siya ng naghahari. Na ibig sabihin talagang yun lang yung sinusunod. Maraming naglilingkod pero iba yung kanilang mga motibo. Meron silang mga personal motivation. Meron silang pansariling hangarin. At hindi Example lahat po. ng tao. Hindi lahat ng tao. Ang Diyos namimili kung sino talaga yung tapat. Maraming naglilingkod eh. Pero alam ng Panginoon yung isip at puso natin kung sino talaga yung tapat. At doon nakita ni Ama yung mga katapatan dito sa ating community. Oo nga po. Hindi ko naman sinasabing kami tapat. No? Pero si Ama, bakit siya nagbibigay sa amin ng ganitong mensahe? Kung tutuusin, Ama, pwede ba sila na lang? Kung tutuusin kami,
pwede kami magreklamo, Ama, busy kami. Oo nga, Pagod kami. andyan Oo nga, andyan na po pagod tayo na sa nga. ano Kaya na lang yan. hindi Sige, sige. pero ginagawa po namin ito dahil sumusunod kami sa kalooban ni Ama. Ibig sabihin, wala kaming choice kundi sumunod kasi para sa kaligtasan ng lugar natin, kaligtasan ng buong Metro Manila, kaligtasan ng buong Pilipinas, kaligtasan ng buong mundo. Noon pa sinasabi ni brother yan na tayo maghiwa-hiwalay, north, south, west, east. Sabi ni brother lagi na niyo sa amin at hindi lang isa yung magli-lead. Si brother, ako ngayon, tinitrain ako ni Ama para mamuno. So ngayon, ikakala tayo sa buong mundo, hindi lang Pilipinas. So ngayon, ito na nga tayo. Bakit? Oo, sabi mo Nico, maraming tinawag, pero tandaan natin, maraming tinawag, maraming naglilingkod, pero meron siyang hinihina. O sige, ganito. At salamat sa Diyos tayo Aakuin yun mo eh. po. Aakuin mo po Okay, yung opo. ano. Ikaw ang hinirang. Opo, Ikaw ang hinirang hinirang. po tayo. Kasi So? siya yung nagbibigay ng message Mm. para gawin as prophets. Mga propeta na nga ang pagkilala ni Ama sa atin eh. At ang ngayon ang tawag ni Ama, mga bayani. Dahil tayo ay nagliligtas ng mga, ang tungkulin natin, mga kaluluwa, mapaakyat, Oo nga. yung mga trahedya. Wala tayo, Ang dami, wala oo, tayo. marami. Pero sabi ko, ako lang, Ama. Pwede ba sila na lang? Ako ay napakadami kong trabaho at yung isa pong problema, pamilya ko. Pero ano ang assurance? Siguro natatanong nyo sa akin, Ate Pel, bakit? Sister Jen, hindi niya na inintindi yung pamilya niya. Inuusig na ako ng asawa ko, inuusig ako ng pamilya ko. Ano sabi ni Ama sa akin? Anak, huwag ka mag-alala. Sa akin ka makinig. Huwag ka matakot sa asawa mo. Ialay mo siya sa akin dahil itututok ko ang tungkod ko sa kanya para hindi kanya pigilan. So, si Ama na nagsasabi sa akin. May message sa akin si Amang ganyan. Kaya ako malakas ang assurance ko. Kasi bakit? Anong sabi ni Ama? Ang sino man mag-iwan ng kanyang asawa, anak, hanap buhay, tahanan ng dahil sa akin sa mabuting balita ay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ano pang sabi ni Ama? Ang sino mang umibig ng higit sa kanyang asawa, anak, kapatid, magulang ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat na alagad ko. So, yun yung mga salita ni Ama na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para gawin yung kalooban niya. Kaya ako, kahit na yung asawa ko, todo reject, ang mga pamilya ko, kapatid ko, lahat sila, inuusig nila ako, Ate Pel, wala. Kami lang ni nanay nagtutulungan dito, pero sabi ko, Lord, kaya ko to, Lord. Kahit lahat ng pamilya ko, inuusig ako, lahat ng mga kapatid ko, yung mga yan, inuusig nila kami, dati. Sila Sister Mel, sila Tiswan, sila na yung taga-usig namin ngayon. Kami na lang ngayon na magkakapit-bisig dito. Kaya sabi ko, Lord, kahit na kami na lang, Lord, igugo pa rin namin to kahit madaling araw na kami umuwi. Hindi nila alam yung hirap namin dito, kala niyo ba? Pero ang Kahit alam kami mo, wala kami mga pera. Jen, Yung pamilya namin, inuusig kami, pero ginagawa namin ang lahat para masunod yung kalooban ni Ama. Ito ba? Sasabihin mo pa ba namin nila Pero- na ginagawa ba namin to kasi gusto lang namin? Hindi namin to ginagawa kasi gusto namin kasi ito yung pinagagawa ni Ama. At ang nais namin, masave tayong lahat. Ang community, mahal ko ang community, mahal ko ang pamilya ko. Pero hindi. Ano sabi niya, seek ye first the kingdom of God. Unahin mong Diyos. At bahala yung pamilya mo, bahala si Ama sa pamilya mo. Katuwiran ko, Ama, bahala ka sa asawa ko. Pero may ganun. Ikaw ang magliligtas sa asawa ko. Ikaw ang magsisave sa pamilya ko. Bahala ka, Ama, ha? Basta ako susunod ako sa kalooban mo. Ganun ako kay Ama. At may assurance ako kaya ako malakas ang loob. Anong sabi ni Ama? Akong bahala sa pamilya mo. So, ano pa? So, ako, give up Pero- ako. Surrender ako kay Ama. Sabi ko, Amen. Ama, bahala ka, Ama. pero God is good kasi. Ang alam mo kasi ang Diyos ay mabuti. Mabuti talaga ang Diyos. Ayaw ni Lord na magulo ang pamilya natin. Ayaw Pero natin dito- na pag nagising na lang tayo, iba na pa yung kapiling ng ating mga asawa dahil wala tayo sa tabi niya. Ayaw po na mangyayari sa isang pamilya na magsalitang asa katulad doon, nakaraan, hinanap ako ni asawa mo, lasing siya. Ate Pel, nasaan si Jenny? Sabi ko, ha? Ang sabi ko, pwede naman siguro tayong maglingkod, ipaunawa natin at ipaintindi natin sa ating Kaya nga, asawa ganun. na Kailangan- dapat nandoon. Ganito Kasi katulad nung una, di ba, maaga ka naman, nandyan siya. pero Ako, hindi ako kumakampis, Janelle. Ako, family standard ako eh. Gusto ko yung pamilya buo. Kasi ang set my spirit free is
to Family building. Oo, family yun nga building. tinuturo ni brother. Hindi ho tayo nagwawasak ng Nagwawasak, pamilya. Pero kung oo. ang ating pakinggan ay sarili lang natin at hindi natin pinapakinggan kung anong, oo, may minsay, totoong may minsay. Yung mensahe ba na yun ay nakakabuti sa atin o nakakasama sa atin? Yan ang sinasabi kong discernment. Kasi nga, siyempre, isipin mo, ayaw ng pag-uwi mo, dabugan ka ng asawa mo. Baka mamaya pagkalabas mo, balibagan ka ng damit. Ayaw natin na mangyari ng ganun. Patipel. Kasi may mga anak tayo. Hindi ko naman sinasabi na papunta doon, pero minsan makikinig din tayo. Sabi nga ni brother, habang tinatayo mo yung set, itatayo mo din yung family mo. Sabay yan, itatayo mo yan, no? At yun na nga, ang sinasabi din sa akin. Kaya nga ako, malakas ang loob ko, Tepel. Kasi si Aman yung nagsasabi sa akin, anak, isuko mo sa akin ang asawa mo. At itutuktok ko ang aking tungkod sa ulunan niya para hindi ka niya hadlangan. Kasi ano sabi ni Ama, anak? Ano bang nakikita mo kay Junel na yan? Okay na ba? Okay na. Naintindihan na Nag-usap ba? naman kami, Tepel. O yun ang magandang balita na Nag-usap gusto na kami. ko. Kasi ayaw ko naman na, Pero syempre, habang inakausap ko pa rin, kasi family pinapaunawa first ko sa muna. kanya yung, Kasi yung tungkulin. paano kasi ang mga tao nakatingin yan sa pamilya Jen. Kahit gaano tayo kagaling magpahayag, kahit gaano tayo katalino, pero kung wala naman nangyayari sa pamilya is ganun, parang useless din. Para tayong mga batingaw na umalingaw-ngaw. Wala naman itong pag-ibig, sayang lang ang ating Pero ako pinaghihirapan. naman natin, nag-usap na kami ni Janelle. Okay naman kung Naunawa ko sa okay lang. kanya, sabi ko, love, ginagawa ko to. Hindi para, ito para sa kaligtasan din ng pamilya natin. Ginagawa ko to dahil, para to sa kaligtasan at alam ko naman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hawak ni Lord ang buhay mo eh. Hawak, kaya kanyang pagalingin. Hindi hayaan ng Diyos na ikaw ay magkasakit. At siya lang ang magliligtas sa atin. Kaya nga ako, napakalaki ng assurance ko at yung faith ko kay Ama na hindi niya pababayaan ang pamilya ko. Yun yung pinangahawakan ko na sa pagsunod ko, sa pagsunod ni nanay, ay bahala si Ama. Andun yung assurance ko, Ate Pel eh. Anak, ako bahala sa pamilya mo. Sumunod ka sa akin. Diba sabi daw Ate Pel, diba no, tinawag niya yung mga alagad niya. Sabi niya sa mga, sumunod kayo sa akin. Diba tinawag niya yung mga alagad niya, yung mga mangingisda. Sumunod kayo sa akin. Diba iniwanan agad nila yung kanilang mga pangingisda. Tapos sabi nung isa, Panginoon, magpapaalam muna ako sa pamilya ko. Ano sabi ng Panginoon? Hayaan mo ang patay sa kapapatay. Ano ibig sabihin na natapel? Ibig sabihin, hayaan mo yung pamilya mo. Hayaan mo ang patay sa kapapatay. Ikaw sumunod ka sa akin. So ako, ganun ako tipel. No? Hayaan mo ang patay sa kapapatay. Pero yan, nagiging karapat dapat sila sa Diyos sa pagsunod ko. Papatawarin sila ng Diyos dahil sa pagsunod ko. Kasi ang assurance ko si Ama eh. Ama, bahala ka sa pamilya ko ha. Alam mo naman ako, Ama. Ikaw lang ang tagapagtanggol ko. Sa'yo lang ako umaasa. Ngayon, dahil sa assurance ni Ama, anak, ialay mo sa akin. Inalay ko na, Tepel. Lord, bahala ka na. Ikaw lang ang bahala sa pamilya ko. Kahit ako usigin. Iba kasi yung mindset mo, Jen, tsaka iba po mindset ng asawa Oo niyo. nga, pero ang ina-assurance ko dito, Ikaw ba yung pangako payag ni ka Ama. ba na masira yung pamilya Ay, niyo? syempre hindi naman. Hindi tatay pulot ng Diyos na masira yung pamilya ko. At Ibig ko Ate sabihin, dapat lawakan din natin Sumusunod pag-uusap tayo sa natin. Diyos. Si Lord, naandyan lang yan si Lord. Oo. Marunong umintindi, marunong umunawa sa ating buhay. Kasi ngayon, Pero wag natin pabayaan yung pamilya natin na napuno na sila ng puot at inis at galit. At hindi yan nakakabuti sa Diba, sabi pa nga, atin. isama mo yung mga pamilya mo. Oo, kailangan mas maganda darating nga ang panahon kasama yan. yung pamilya. Ngayon, Paano kung ngayon pa lang, may sama na sila ng loob sa'yo, todo ang, sabihin na natin, fully committed ka dito kay Lord na lagi mong sinasagot yung ano niya, kung nag-aaway naman kayo ni Brother Junel, parang useless pa din. nag-usap na nga kami ni Nick. Oo At nga po. napaliwanag Para ko dapat, sa kanya. Pero i-balance- si Lord din i-balance ang mo rin magpapaisip po. sa kanya para hipuin. Sino bang humihipo ng isip at puso ng tao? Si Lord. Si Lord. O si Oh. Lord. Bahala si Lord. Hipuin ng isip at puso Paano ng kung asawa hindi pa ko? hinihipo? May panahon yun, inis. Yun nga paano kung dumating yung time na yun, sabihin na natin, kung dumating yung time na yun, kung hindi pa pinaparating yung time na yun, Kasi alam mo, nakakaalam kung kailan yung tamang right time para hipuin yung asawa ko. Kasi darating ang panahon, ang sabi ni Ama, ang pamilya ko, makakasama ko sa paglilingkod. Amen. Kasi si Lord ang hihipo hawak ni Lord yung puso. ano yun, magic? Hindi mo gagawa ng steps kung paano sila mapupunta kay Lord. Si Lord ang gagawa nun, hindi ako. Basta ang gagawin ko lang, sumunod sa Diyos.
Si Lord ang nakakalam paano niya hihipuin yung asawa ko eh. O, Eh, di diba? ba, parang mali naman yun. Kasi dapat gagawa ka rin ng paraan. Oo Para nga. mapalapit Pero sila. si Lord din ang gagawa ng paraan para hipuin yung asawa ko. Ang pinapagawa kasi sa akin Kasi ni Jen, Lord, kasi ang Yung salitang kanyang- walang gawa is patay o eh. kaya nga. Nasa Ano bang Diyos ang ginagawa awa, ko? nasa Ang tao ginagawa ang ko gawa. yung kalooban ng Diyos eh. Tumingin tayo sa kalooban Oo, ng Diyos. alam Ano ba natin- yung kalooban ng Diyos? Unahin mo ba yung pamilya mo? Hindi. Seek ye first the kingdom of God. Unahin mong Diyos. Pangalawa na yung Matagal na tayong naglilingkod. Unahin Matagal mo ang na Diyos. natin Pangalawa na yung naglilingkod. pamilya. Kasi yung kabilang bahay. O, di ba? Unahin mo ang Diyos at bahala ang Diyos sa pamilya mo. Yun ang assurance ko. Unahin ko ang Diyos, kaya nga seek ye first. Hindi naman sinabi ng Panginoon, unahin mo yung pamilya mo bago. Matagal Hindi. na natin Wala ginawa kayo yun eh. wala Noon kayo pa nga, na po ilang ba taon na ba tayo naglilingkod, Jen? Ilang taon na tayo naglilingkod? Ako, 27 O, years. tamo, 27 years na tayo So, 27 naglilingkod. years na yan. O, matagal na tayo. Hindi hinayaan ng Diyos na masira yung Kaya pamilya nga, ko. matagal At na tayo ngayon, naglilingkod sa Diyos kasi na yung noon asawa ko pa. minsan, ayan ay ginagamit din minsan eh. Para hadlangan ako. Pero nung sabi ng Panginoon, yung humahadlang sa'yo, hindi lang dapat maputol. Pag hinahadlangan mo yung kalooban ng Diyos, tatanggalin ka ng Diyos. Hindi maniwala kayo? Ano klaseng tanggal? Tatanggalin niya. Papatayin? Papatayin, Pwede ko ganon. alam. Pwedeng tanggalin Hindi niya, naman. pwede Kasi nga, dapat parusahan niya. isipin natin. Kasi hadlang ka doon sa kalooban ng Diyos eh. Ipapaunawa At yung natin sa kanila. Ginagawa namin kalooban ng Diyos yun kasi ang mission namin yung pagliligtas. Napakaraming ililigtas. Ba't may namamatay pa rin kung maliligtas? Sa kalooban ng Diyos. Hindi kasi araw-araw naman may namamatay, Maraming may namamatay. Pero nabubuhay. hanggat Ibig ko mapipigilan ng sabihin- Diyos yung mga mas malaking trahedya, Kasi alam, kung, gagawa siya ng kung paraan. nakatakda Ito, na yan, halimbawa, nakatakda na ho yan. Wait lang muna ako muna. Di ba sabi nyo nga, nagdadasal kayo para sa ikaw ng buong mundo. Okay. Ngayon may pupuntahan kayo, di ba? Sa Pilipinas. Mm-mm. O ngayon nagkakaroon ng bombahan sa Gaza. Mm-mm. Mga bata ang namamatay. Mm. O paano natin ipe-prevent yun? Mananalangin tayo, di ba? Katulad ng isang araw. Kagabi, saan to pinapunta? Alam mo kung Saan pinapunta? Sa Executive President ng Pilipinas. Ano yun? Executive Ah, Director ng Director. Pilipinas. Pinapunta siya sa Legazpi, Makati. Nakating sila. Na doon daw po ay may magtatanim na bomba. Naglakad ako. Doon sa message na yon, ang message na yon, kung titingnan mo, ay, galing ba yan sa demonyo? Hindi. Bakit? Pagliligtas eh. Galing sa Diyos yan, yung message na yan. Kasi ang Diyos laging nagliligtas. Kung yan, siya yung all-knowing God. Alam niya lahat ng nangyayari sa paligid. Alam ng Diyos yan. Kaya doon kami pinapupunta sa mga bagay na may nakaambang trahedya. Dahil doon, pumunta si Angel doon, at doon, Nakita niyo yung bomba. napigilan. Ay, hindi naman. Basta Ay, tayo pupunta bomba. lang siya doon dahil makikipaglaban siya doon kasi yung kalaban natin, sige ng gawa Anong na gagawin niya doon pagpunta niya doon? Yung bulaklak na inatay, sinunod. nag-alig siya. Galing Yung sa- prayer, yung bulaklak na yun, dinasala Ano galing namin. yun? Doon namin dinala. Doon niya dinala. Saan ba Puno galing ng ba? prayer. Yung bulaklak na yung galing ng Okay lang ba kay Ate Carmen na ikaw mag-mission ka na kung 10 oras na gabi nag-isa ka, okay lang ba? Video call naman. Tsaka minsan kasama ko si Ate Heidi. Basta si Heidi kasama niya. Dalawa sila. Dalawa ko. Ganon kadelikado. Kasi yung espiritu lang nakikipaglaban doon. At oras na sila ay pumunta doon sa lugar na yun. Anong oras sila pumunta? Nakikipaglaban yung kanilang espiritu kasama si Ama. Galing pa Kasama kasi si kami Ama. Bloomington kahapon eh. Anong oras kayo pumunta? Alas 8 11 ata. ng hating gabi. Alas 8 ng kagabi. Kagabi. Blooming Galing pa tree? tayong Bloomington, Nagbas diba? kayo? Di, galing Hindi, kami anong oras Bloomington. kayo nakarating doon? Mag-isa ka lang yata sa ano no? Sa Mag-isa lang yun. Makati kagabi. Nagbas lang. Anong oras nga? Mga ano 11 ata? na kagabi? 11. 11. Nakauwi siya. Ano Pero na? yun siguro Alas ang 5. yan Alas 5 siguro ng ang umaga. ano nyo, Jen, no? Naglakad lang ako Di ko ng naman bumalik sinasabi sa na mali Lubang. yung ginagawa niya or tama yung ginawa. Wala pang Siguro, masahe. yan siguro ang pagtuunan nyo ng pansin whether this is real or this is fake o kasi minsan meron nga talagang nakakasingit. Mamaya hindi naman natin napapansin. Kasi nga hindi Ate rin Bel, paano mo ba sabing nakakasingit? Kung yung kalaban ng kumikilo sa amin, masama yun eh. Mm. Sa gawa, makikilala. Mm. Ang Diyos lagi nagliligtas. Ang kalaban ng wawasak yan. Tandaan niyo yan. Mm. Pero itong ginagawa namin, ang wawasak ba kami? Pero nakikita ko sa hindi na ikaw yung datang Jenny. Ano nakikita mo sa akin, Ate Pel? Nawala na yung glow. Ano
Anong glow yun? Nandun yung kababaan ng loob, mahinahon. Pero ngayon parang ibang Jenny na Hindi, minsan kasi nararamdaman Ate Pel, ko. ganito, tandaan mo Ate Pel, may panahon ng pananahimik, may panahon ng pagsasalita, may Mm. panahon ng kahinahunan, Diba, may revolution? panahon ng katapangan. Mm. Minsan yung espiritu nasa akin, lumalabas yung katapangan para ipaglaban namin yung katotohanan. Kasi ang Diyos hindi pwedeng matalo. Manalo ko, hindi ako pwedeng matalo eh. Si Lord mananalo palagi yan. O, Si Lord. kaya Hindi, nga eh. tandaan ho Ay, natin talaga Lord. matatalo yan. Hindi pa, Ipinagkakaloob lang ni Lord yan para natin tingnan. Pero yan ang kalooban para ni Lord ang masusunod. Kung mamatay, mamatay. Oo, pero kailangan Kung mabuhay, mabuhay. Kasi ipaglalaban si mo yung Lord, katotohanan. dapat doon tayo nagtitiwala Oo, kay yung Lord. katotohanan na ito, Na hindi dahil hilot ng nagpunta Diyos. kami doon, mabuhay sila. Mamatay din eh. Ang dapat ko sabihin, magtiwala, Lord. Dito kami, Lord. Gamitin mo ang aming mga isip. Pwede kasi mag-work yung ating isip, maglalakbay, at iisipin natin ang lugar na yun. Na para maganap ang inutos ni Lord sa atin. Kasi God is everywhere. Di ba alam mo yan, Jen? God is everywhere. Ibig sabihin mo, Ate Pel, iisipin mo lang, ipipray mo. Ano pang silbi natin? Bakit pa tayo ginawa ng Diyos na maging tao? Diba, ginawa nga tayo ng Diyos para maging instrument ng kanyang kabutihan. Kaya nga sinasabi, pagod na kayo, hindi nyo na kaya. So ngayon, pag hindi nyo na oo, kaya, hindi, kaya gawin na yung dapat tama. Huwag mo Kaya ipilit natin. yung hindi pwede. Binibigyan kami ng Lord ng kalakasan. Oh, yan ang gusto marinig. Kasi Binibigyan narinig kami ko, ng pagod na kalakasan. kami. Hindi namin to ginusto. Pag ginusto, okay, kung pagod na kayo, manahimik muna kayo. Mag-atras muna kayo, tahimik, magdasal, manalangin, Ang sinasabi ko lang, Ate ganon. Papahinga rin po ang Diyos. Magpapahinga. Ang sinasabi Kasi si Lord, ko, gusto rin ni Lord Ay, na, si Ama hindi nagpapahinga, hindi naman siya napapagod. huwag Yan yung kayong, kapitong araw. O yun nga, yung kapahingahan. Pero sa O, pahinga pa rin yun. Sa paggawa ng mabuti, hindi nagpapahinga ang Diyos. Kaya nga Ang po, Diyos ay pahinga laging pa rin gumagawa yun. tama ng- yun. In the end of the word, pahinga pa rin po. Gumagawa siya Salitang ng pahinga. mabuti. Mm-mm. Oh. Pero yun, no, symbol lang yun. Para ang tao Pero kung dahil sa magpapahinga din. dahil sa pinagawa natin na dami pati pamilya natin, iisipin din. Isa lang alang din natin yun. Katulad may mga kapatid ka na nag-react, nag-asasabi sa ano ba nangyari ganyan, ano ba yan, ganyan, ganyan. Marami na akong narinig, sabi ko, hindi ko po kasi mission yan. Pero hayaan nyo po kapag nakausap po si Ginny, sabihin ko po yung mga gusto niyo sabihin. Katulad niyan, nag-alas si Mahirap naman nanay mo kasi, dahil iniisip yung ng nanay mo kapatid ilang mo, taon probinka na. na. O kung si brother nga hindi pinapasama sa mission yan kasi 60 na. Kasi ang 60 po, Jenny, mahigit 60, iba na ang ano Katawan. natin, sana maunawaan mo. Ako hindi ko naman sinasabi na wag mo isama si ate. Kung may pagkakataon, pero yung mga alanganing oras, dapat hindi po natin Si isinugod yung nanay, ating hindi namin magulang sinasabi sa yan. langaning oras. Kaya Ang nga. nagsasama lang si Angel tsaka si Heidi. pag Kasi may, madaling araw. may sinabi si Juby sa akin, as Eh, 4 isang daw beses madaling lang. araw. Ayun, nakatulog na siya noon. Mm. Yun ang oras ng video Pero namin. paglakarin mo siya ng ganyan, ang alas 4 ng madaling Eh, araw. kasama ako Jean. noon. Kasama ka ba noon? Kasama Mm. ako. Sabi, Kasi sabi ko, minsan babalik naman kami para mag-DJ. kasi siyempre, para iniisip, pagbalik ni Angel, Oh. nagpipray pa kami. kasi iniisip din nila Jen, siyempre kung magkakasakit ang nanay mo, sino na magagastos, iniisip kasi nila yun. Oo, Hindi lang naman pang ano personal naman, nila, bilang kundi, pamilya, o bilang naku, pamilya, the best pa rin isipin talaga din yung natin ano, yun. isipin Dapat mo natin yung pamilya pa rin pag-aalala yun. Isipin nyo rin yung the best outcome para Oo. hindi lang sa sarili mo, para sa Pati sa lahat. pamilya, oo. Para sa lahat. Kasi Pero pag, nga, pag kaya sarili nga- mo lang yung iniisip mo, yung outcome mong the best na para sa sarili mo, walang sense yun eh. Hindi ko na Dapat iniisip ang yung iniisip. sarili ko, Nick, Ayun eh. nga eh. Dapat Kasi- nga kasi Alam mo, minsan baka iniisip may ko mga- lang, hindi Yun lang yung nga. sarili Oo ko nga, hindi nga sarili mo, Kasi di ba? puro pag-aalin na ng buhay. Ang iniisip ko yung Buong mundo. Yung mensahe ni Ama, yung Para sa buong kalooban. mundo. Opo, yung kalooban po niya. Eh paano kung yung sa Ngayon, sarili mo nga yung sa pamilya, hindi mo pamilya ko, maayos, eh, kasi paano nga- pa kaya yung buong mundo? Eh, hindi ko naman talaga kaya ayusin yung pamilya ko. Si Ama yung mag-aayos. Kaya kong ayusin yun. Gagawin ni Ama magiging yung daan ka. maaayos. Aayusin po niya. Kaya nga, bago muna natin isolve yung problema ng buong mundo, yung problema muna ng pamilya natin. Kasi mahirap naman yung hindi pa natin naayos yung pamilya natin. Nagiging makasarili ka na Buong dyan mundo. eh. Selfish Unahin po mo na yung yun. pamilya mo. Hindi yung ganun eh. Naku, paano mo naman sasabi nagiging makasarili ako? Kasi nakatingin ka na sa pamilya mo. Kung ano na. Ako sabi nga, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo muna ang Diyos. Then Pwede mo bahala naman siya sa pagsabayin pamilya yan mo. eh. Unahin mo muna si Lord. Kasi si Lord ang Matagal na gagawa natin ng si Lord, paraan. sabi mo nga, Jin, Pag si Lord- pag si Lord 21 ang years ka na inuna mo, naglilingkod eh. Aayusin niya yung pamilya mo. Pag si Lord ang inuna mo, aayusin niya yung kaligtasan O bakit? mo. Hindi pa ako nakaano kay Lord? O kaya nga eh. Oh. O
O kaya nga, di ibig sabihin, unahin mo muna si Lord. Dahil bahala si Ama sa Kahit pamilya. noon pa natin si Lord pa naglingkuran. Sabi mo nga, 21 years na tayo naglilingkod sa Kaya nga, Panginoon. kaya- Matagal mo nang inuna si Lord Ate Jen, simula nung naglingkod ka, bago ka pa mag-anak. Nung nag-resign ka sa trabaho mo, inuna mo na si si Lord Lord. nun, Kaya diba? nga. Kaya nga po, yan, kasi Dapat isa lang alang din natin yung pamilya. Ay, Oo, sorry. hindi naman Pare-pare bata kami, sabi ni Amang Yahweh. Amen. Mga bata kami. Hindi ko naman Amen. ibig sabihin na tipid, tinalikuran ko yung pamilya. Wala naman kami Kasi sinasabi wala na naman ako, tinalikuran mo. nag-react lang ko, Kaya lang. Jenny, nag-react lang ko based sa aking narinig. Kasi syempre, ang gusto ko talaga family. Kasi ang yun nga nakalagay, ang utos ng Panginoon sa akin, nakubos na yung ano ko na. The best pa rin na ano. Ang utos po ng Panginoon sa akin po is, Sabi nga ito lang gagawin, sabi ko sa'yo, I surrender, Lord. Sige, Amen. Sabi ko, Lord, surrender na ako, bahala ka sa pamilya ko, Ganito kasi yan, Tijen. bahala ka sa asawa Tijen, ko, Tijen. bahala ka sa pamilya ko, Lord, basta ako, susunod ako sa'yo. Ganun ako eh. Kaya I nga, kapag surrender. naayos mo naman na yung pamilya mo, wala ka na narinig na ano sa Hindi kasi kanila. ako mag-aayos niyan, Nicky, si Lord. Si Lord. Hindi ko Siyempre, kayang ayusin. Hindi ko kayang baguhin yung pamilya ko. pero Hindi kasi ko nga kayang Jen, baguhin ang pamilya ko. Yung paglalasingan ng asawa ko, O, nangako kaya na nga yan eh. na, Doon na nga tayo, magbabago, Jen, hindi pa rin niya o, kaya nga, magbabago. Jen. Pero si Lord lang ang Hindi hihingi ko para sinasabi magbago na- yung asawa ko. hindi ko sinasabi na hindi Kasi ka Lord naman lang sa magbabago Panginoon sa dahil asawa sinasabi ko. mo nga 30 years, ilang years ka na naglingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, inuna mo na talaga si Lord. So ngayon nga, nakita mo na naglingkod ka sa Lord, hindi mo manineglect si Lord. So panahin na rin siguro na makinig ka sa kanila kung ano ang sinasabi nila para maayos din. Hindi ka naman Kasi siguro kung kasi kung naayos mo rin sila, sinasabihan ni Brother Junel na tumigil ka ng punta dito, di ba? Tumigil ka ng punta Hindi, sa mga, di ba? sinasabihan niya na ako. Sinasabihan niya na ako na, kay Lord pa ba yan? Gaya-gaya siya. Siguro na sila. Yun nga, yun kasi. Doon na nga yung minumura na ako. naririnig ko po kasi doon sa ano na ang sarap palitan ng asawa. Hindi kasi basta-bastang nagpo-post ng ganun. Kasi po si Junel, hindi naman niya nauunawaan yung Ayun nga siguro yung mission mo. natin. Kasi kung ipapaliwanag ko sa lahat-lahat sa kanya, hindi pa niya yung kayang angkin. Kasi napakaraming hiwaga yung nababalot ngayon sa community natin. Puro spiritual. Pero hindi kasi, niya yan mauunawaan. Naaawa naman ako kasi dyan eh. Ikaw, nakasunod ka na sa kalooban ng Diyos. Kung napuot naman yung asawa mo, useless Kasi din. nga, ganito naman ang sabi ni sabi naman ni Ama, ang sumasampa, yung nagiging karapat dapat ang inyong mga asawa dahil sa inyong pagsunod. Yung sa pamamagitan ng pananampalataya ko, ay yung asawa ko na walang pananampalataya ay magiging karapat dapat din siya sa Diyos. O, ganun yun yung pinangahawakan ko na sa aking faith, yung faith ko na yung asawa ko na walang faith, magiging karapat dapat din siya sa Diyos. Kasi babaguhin din siya ng Diyos. Kailangan ipakita rin ni Brother Junel na karapat dapat siya sa Diyos. Ano yun? Biglang ganun na lang? Bigla na lang siya magbabago? Kasi nga dapat yun may gawa. Kung May gusto mo gawa, yun. talagang maayos. So, Hindi naman kasi pagising mo minsan, isang bubuksan araw. natin yung tainga Biglang gumising natin. ka. Buksan natin yung Bigla tainga na lang natin. magiging ano yung asawa mo, biglang maging Unti-unti nga yan madasali. magbabago. Kaya nga. unti-unti yan. Oh, Kaya kaya, kailangan, nandun ka pa rin kaya nga step on siguro. the way. Nandun Oo, ka pa rin. dapat Hindi naroon ka sa gabayan mawawala. mo siya. Oo Oo. naman. Kasi ako yung tungkulin ko naman sa asawa ko. Bago naman ako umalis, magluluto, andyan pa rin naman yung paglalaba ko. Ibig sabihin, nagsisinungaling pa si Junel sa akin. Nang alin? Nung sinabi ni Junel sa akin, na, ayan, hindi man nagluluto yan. Pag uwi ko, ako pa rin nagluluto. Alin ba Hindi si naman ba laging totoo? ganun. Minsan kasi, may time naman na pagdadating siya ay see to it na nakaluto na ako. Oo, Pero kaya- may time naman na merong oras kasi hindi ko naman lagi hawak yung oras. May time naman na wala pang luto, no? Gano'n. So hindi naman laging Ako- gano'n. ako Pero kasi- lagi yan may luto, may pagkain, Mm-mm. makakapaglaba ako. Minsan nga, inuuna ko muna si Lord, iniiwan ko muna, hindi ko pa na-dryer. Alauna na madaling araw at nagda-dryer ako ng mga damit. O kaya, Just to follow the will of God. So lahat yan, ay sabi ko, Lord, I surrender. Pero Lord, binibigyan mo ako ng lakas para magawa ko yung siguro, pamilya ko. Kasi time sabi ni setting Ama, lang ang kailangan natin. Hindi pagsabayin ko naman yung kailangan pamilya. kasi Kasi ang sabi natin. sa akin ni Ama, anak, kaya mo yan. Pagsabayin mo yung pamilya at pagsunod mo sa Sabi na nga, akin. diba sinabi sa'yo? Pagsabayin. O yun nga. Pero wag mo naman sabihin, Nick, na hindi ko inaasikaso ang pamilya Uy, wala ko sinasabing ganyan, no? Oh. Wala ko sinasabing ganyan. Hindi, ibig ko sabihin. Wala nagsabi na para sa iyo, bang, narinig lang na para namin yun sa bang, asawa mo. Na para bang, Kasi nag-open hindi ko siya ginagawa eh. yung tungkulin ko bilang
asawa, bilang nanay, lahat yan ginagampanan At ang ko yan sabi pa bago niya, ko makinig pumunta ka sa muna babae. Jenny, para malaman mong kalooban ng asawa mo. Kasi dito sinasabi sa akin, ayoko nang masisira kayo kasi ang gusto ko, family intact ako eh. Ayoko nang pamilyang nasisira ayos ang dahil, pamilya, ayos ang oo, Ay, aayusin nga ng Diyos. sinasabi niya sa akin, Aayusin niya yan. mas mauna para yung may Nagtitiwala trabaho ako sa umuwi Diyos kaysa na walang aayusin trabaho. niya yung pamilya ko. Ano ka naman, naglilingkod ako tapos masisira yung pamilya ko. Hindi papayag ang Diyos noon. Kaya nga, Inalay ko ibig na kay sabihin, Lord, Lord, I minsan surrender. buksan din Bahala ka natin na, yung Lord. pag-iisip din, buksan natin ang mata kung ano Oo. ba talaga. Kasi minsan pag masyado kang focus doon, nakapikit ka na sa iba, kailangan buksan mo rin kung ano na ba nangyayari. Lahat naman yan Nagre-react na sila. Nakikita Ibig ko naman yan. sabihin, Nakikita ko naman napansin yan. na po nila. Hindi ko naman sinasabi na, Nakikita ko naman yan. oo, hindi ko naman sinasabi na, magpatuloy ka dyan, sakit, nakapuot na yung nasa kapitbahay mo, napuot na yung pamilya mo, napuot na yung anak mo, napuot na yung asawa mo. No! Ang paglilingkod sa Diyos dapat walang nagagalit. Dapat nagkakaunawaan yan. Kasi ang purpose ni Lord, hindi tayo masisira. Kailangan may pagmamahalan, may Bakit di pag-uunawaan. ba si brother ganun din? Oo. Sumusunod si brother pero Oh. lahat kayo napupuot na sa kanya. Oh, ano napupuot kami kay O brother? di ba minsan din may mga ginagawa si brother na hindi niyo naunawaan din. Kayo din nagkakaroon din kayo ng di pagkakunawaan. Normal lang Oh. din 'yon. O di ba? Oh, normal. O ganun din sa amin. O, basic kay brother, maraming bagay si brother na ginagawa na hindi nyo rin naunawaan din. Nag-aaway kayo, nagmumurahan kayo. Alam mo, Jen, wala kaming pinag-away ni Brother Dominic. Oo. Since, nung pumasok lang si, O, yun lang kaya ang nga. namin. O, kaya nga. Ayan, pinahintulot ni Lord yan sa para maayos. So kami naman ngayon, Pero sa pamilya namin, wala kaming Hindi naman problema. kami nag-aaway ng Yan asawa lang. ko. Pero kasi yung asawa mo, nagpo-post sa FB. Ang sarap palitan ng asawa, isuli sa Vienna. Narbasa mo ba yung ano ng asawa mo? gano'n lang yun. Pero, Hindi nga, Jen. Hindi yun hindi naman yun Hindi kasi minsan makikinig din tayo. Kasi nga, lingkod tayo ng Diyos. Oo, Hindi natin nakikinig naman pwedeng ako. pabayaan yan. Pero O, yun na love, nga. ano bang problema mo? Bakit ganito? Lahat Dapat naman niya ganun. kasi aayusin Kasi nga ang niya siya. community, kasi ako talaga Jen, family ano talaga ko. Oo. Ayoko naman kasi ang Lahat utos naman ng tayo Diyos- eh. ang Family utos ng Diyos, building ang Diyos tayo. sa Hindi akin, natin hayaan na masira pamilya, yung pamilya natin. wag wawa sa akin. Yun Oo. talaga. Yun ang ano sa akin. Talaga. Kasi yun na talaga ang nakafocus sa Oo. akin. Andito ko sa Set My Spirit Free to build a community, not to crack the community, Oo, not to tama yun, crack tama the yun, family. tama yun. Yun ang utos ng So, Diyos lahat sa naman akin. yan. Aayusin ni Kasi Lord yan. kaya nga, Aayusin kaya ni nga Lord minsan, yan. Naniniwala ako kay Ama na lahat kailangan yan natin aayusin. aayusin Kasi katulad nun. ayaw ni Lord na magulo. Katulad Pati sa si Jude, community. si nanay mo nadadamay Oo. na sabi, Ate Pil, pakisabi mo naman. Ako ginagawa ko lang Kapatid yung mo ano na ko. yun. Kapatid mo nagsasabi ko, ayaw nilang mapahamak si nanay nila. Kasi kung sino daw gagastos, pag napahamak ang nanay Ano mo, ang sila sabi ng din. Panginoon? Di ba ganito? Tandaan po natin yung sinabi ng Panginoon. Oo, wala mga tayo kapatid. doon kasi sila Ang perfect sino mang eh. mag-alay ng kanyang buhay, nag-aalay po yung nanay ko. Alam mo ba sa pag-aalay niya, pababayaan ng Diyos siya? Diyos ko, siya yung healer. Oo nga, Jen, Siya pero yung tingnan mo. yan po yung ano, ipaunawa mo sa mga Oo. mahal mo sa Oo. buhay. Ay, kaya nga po eh. Pero nga pag Kaso lilingkod nga, over na yung alas 4 Jen eh. Hindi na Alam mo, time Ate ano yan. Pel. Dapat na time frame ang paglilingkod. No. Dapat mayroon ka na sa pamilya No. mo, may time ka sa pamilya mo, may time ka sa Yes, community. may time ka. Pero Pero bakit minsan yung umaalis paggawa ba kayo ng ng ganitong mabuti. oras? Ako, Kasi po, Ate Pel, yung naririnig Wait ko lang, isa-isa lang, wala na nang Alas 4 nangyayari. kayo umalis, tapos umalis ng ganitong nakarating ganito, lang sa akin, Ate Pel, hindi ko papaliwanag. hiningi yan. ganito Ate Pel, Oo. paliwanag ko po sa inyo. Kaya nga. Yung ginagawa po namin, wala pang nakakagawa nito. Tandaan niyo po. Oo, alam ko po yun. Ganito po, Ate Pel, ganito. Kasi ang Diyos pag nagsabing pumunta kayo, ganitong oras, magdasal kayo. Kasi ito, labanan kasi ito eh. O kaya, Ang- diniscernment mo ba? Apo. Discernment ko yan, Ate Pel. Oh, ayan na, pag sinabi mo, Lahat pumunta tayo kayo dito, sugod kayo kagad. Mag-discernment muna, Lord. Kasi yan, Dis- pag Kasi minsan ang masamang espiritu pwedeng gumamit. Ganito, Ate Pel, makinig ka, Ate Pel. O, di ko masasabi masama yun. Ang message ni Ama, true interpretation. Mm, True interpretation. mm. Hindi lang sa makabagong teknolohiya. Andiyan lahat ng guidance ni Ama sa makabagong teknolohiya, then sa interpretation. Try nyo na ba Ngayon, mag-take ganito, oras? siguro ang tanong niyo, bakit yung oras? Mm. Ang oras, Ate Pel, hindi po kami ang nasusunod. Sino bang may hawak ng oras? Lord. Si Lord. Mm. Kung si Lord ang may hawak ng oras, siyang nasusunod sa oras. So kung pinapunta ka ni Lord, ganitong oras, ganito ka pumunta, siyang nasusunod. At ang paggawa ng mabuti, walang pinipiling oras. Pero kasi nga, Jen. Kahit madaling araw ka, gumawa ng mabuti, kasi ang kalaban natin gising na gising sa gabi. Tandaan natin. So, Kaya yung kahit ang ginagawa kalaban, namin vigil Gising sa gabi, madaling trust the Lord. Why don't trust the Lord? Kung andyan pa rin yung kalaban, trust the Lord. Walang mangyayari sa'yo. Magtiwala ka sa Diyos. Kaso Pero may hindi nga po pinapagawa. pwede ipag-saalang-alang mong ganitong oras na
magpunta ka ng ganito. Kasi meron namang time sa paglilingkod, may paglilingkod sa pamilya. Dapat isegregate mo yun. Hindi mo pwedeng rambulin mo. Basta sinabi yun, kahit madaling araw pa yun, wala akong pakialam. Hindi ganun ang paglilingkod. Dapat i-refresh mo yung isip mo, Lord, tama ba itong gagawin namin, Lord? Pwede ba, Lord, ganito, Lord? Ganito, Kasi si Lord, Tipel. pwede naman si Lord makiusap tayo kay Tipel. Lord. Nung pinili niya yung 12 alagad, ilang araw niya kasama si Jesus? Ilang araw? Hindi ko alam. Di ba ako? 24/7. Ibig Mm. sabihin, si Lord humirang ng 12 alagad sa pagsunod sa Panginoon 24/7. Ibig sabihin, 24 hours a day and 7 days a week. 24 hours kasama nila ang Remind lang, Panginoon. Jen, hindi lang po ikaw ang alagad. Dapat kaming alagad Opo sa buong nga po, mundo. pero iba Huwag yung- nating pasanin yung ibang... Pero Ayan, yung mga hinira, tayo. Kasi pag Yung pinasan mo po hinira. yung lahat, hindi mo talaga kakayanin yun. Kaya Iiyak nga. ka talaga. Kung papasanin mo, kasi maraming lingkod. Si Ate Carmen pwede rin maglingkod. Si Nanay Guning pwede rin maglingkod. Lahat tayo pwede maglingkod. Pero ang sinasabi ko, hindi bawal ang paglingkod. Pero ang sinabi ko lang, ilagay nyo lang sa ayos, yung oras, at para walang maiinis, walang Teka muna, magagalit Tipel. sa inyong Sandali lang po, pamilya. Tipel. Tandaan po natin yung oras, hindi po kami nasusunod. Wala na akong magagawa dyan. Hindi Basta po ako kami sinabi ang ko lang yung gusto nasusunod. ko. Hindi, sandali lang, Tipel. Parang sinasabi mo na yung oras na ginagawa niya Mang Yahweh, kami yung, hindi tama. Hindi ko man sinasabi Si nito. Ama, Minsay, kasi sabi mo, hindi naman kasi minsay sa sabi akin mo, yan. Kaya yung lang, oras ilagay sa tama. Ibig sabihin, yung oras na binigay ni Ama sa amin na gawin yung mission, hindi tama? tama ba hindi sa oras ng gabi? Ay, oh. Katutulog na yung pamilya mo. Yes! Walang oras na pinipili ang My Diyos God, sa paggawa ako- ng mabuti. Ako dyan, hindi ako bawal dyan. Pero iisipin mo nga yung pamilya kasi mo. si Lord- Nag-alala sila. Tandaan mo, Tipel, Dahil mahal kanila. Mahal nila sila ang oras, hindi po kami ang nasusunod. wala na akong magagawa doon. Si Talagang Lord yun po sa ang inyo. nagtatakda ng Wala pa ako oras doon. Basta ang sa dapat akin. namin gawin, ganito, ganyan, ganyan. Si Lord po yung nagtatakda. Oo, wala. Hindi po kami nasusunod. Oo. Kaya anong oras pa yan pag nagsuutos si Lord? Pero yun naman, meron naman kami pahinga doon, Ate Pel. Halimbawa, pinauwi kung kami kaya ng alas niyo naman, 12. walang problema. Opo, kayang-kaya po. Pero saluin Uwi niyo kami lang ng alas yung sinasabi 12, ng pamilya babalik kami ng niyo. alas 4. May pahinga naman kami niyan, Ate Kaya Pel. nga, oo. Hindi naman yung 24 hours na dilak Katulad kami. yan, magpupunta ka ng ospital. Alam mo ba yung ospital Oo. na maraming ano doon? na Sila lang ganito, po. may Kami, mga habang ganyan. pumupunta, kami nagbibigay. Fully shield ka doon kasi may Opo, mga syempre, virus, binibigyan po may kami ni ganito. Lord ng battle shield. Binibigyan kami ng pananggalang ni Lord. Ang sa akin lang, May pananggalang sana po kung kami. maglilingkod tayo, huwag mo mapektuhan yung pamilya natin. Oo, Kung wala si Lord po doon. napuno sila ng puot at galit at hindi rin kalooban ng Diyos. Ano Yan ba ang lang ni sinasabi Jenny? ko sa iyo. Lahat po ba ng pinagawa sa inyo napuntahan nyo? Simula nung ano? Yes, lahat ng naka-instruct sa amin. Nasubukan nyo Araw-araw. nasubukan nyo hindi pa gawin yung kahit isang beses. Hindi pa, lahat nagawa. O subukan nyo gawin kahit isang beses Lahat hindi. tagumpay kami kay Ama. Subukan nyo Hindi kahit pa isang yung beses Cebu na mo, hindi. hindi pa napuntahan. Ay, hindi pa yun, wala pa sinasabi si Ama. Akala ko ba urgent yung dati? Hindi pa, wala pa siyang Lagyan mo order. dyan yung gin. Lahat O, nagawa tsaka, namin. Meron pala ako itatanong dun sa nagdaming nagtatanong dyan sa auto-typing yan. Pwede bang makita yung auto-typing nyo? Kasi dapat, katulad yan, ikaw ang may auto-typing. Hindi na po Ngayon, ako. o kaya nga, yung Lahat sinasabi na po ko, sila, merong auto-typing. Ho, Wala hindi na ako si Angel. pumunta dyan sa Si auto-typing na Nanay, yan. Si Goni, Dapat, si Carmen, si Heidi. it is duty and responsibility na ipaliwanag sa kanila kung paano nangyari ang auto-typing na to. Kasi sa panahon na yun, meron talagang technology. So ngayon, kung may paliwanag mo sa kanila, hindi sila mahirap Ano ang sabi ni Ama tanggapin. dyan? Sagot ko na po O, yan. nasa na? Dali lang. Patingin ng cellphone. Dali, sir. Para may paliwanag natin sa kanila na hindi pala gawa-gawa yung auto-typing na yan. Cellphone mo pa ata yun. Ginagamit. Para mapaliwanag kasi mahirap yung maraming ako yung kung maraming gulo. Gusto ko lang maglingkod sa Diyos, May malinis, apps ba siya maayos. mangyawa dyan sa phone nyo? Ano? May apps? Ano apps? Apps. Anong apps? Yung mga pinipindot nyo dyan, yung Hindi ano, kami ba, dito Candy Crush. pipindot. Siya mismo naglalagay. Hindi namin siya kinetics. Kusa lang yan. Siya lumalabas. siya nagbibigay. Kasi yan na yung guidance ni Ama. O, saan galing yung message? Kasi hindi man susulpot yung message dyan kung walang ano eh, sender eh. Sino ang sender? Siyempre, Siyempre siya mangyawi. O nakalagay Amang Yahweh. hindi. Si account ni Angel. Pinahintulot na gamitin yung account. Pero niya. dito, Account ni Angel? makinig Pero kayo. wala sa kanya. Makinig kayo. Ay, Jade, pwede kong Anak, gawin yun. pumunta na kayo sa akin mata. Lian ninyo, siya ay kinagat ng daga. Mm. Sino yun? Oh. Sino sender? Basta yun ang Sino ang sinasabi. sender ang niyan? kanina, ang amin paniniwala si Amang Yahweh. Oh, wait lang po, Yun Nanay lang. Goni. Yun Kasi lang. gusto ko po yan ang Wala naman ipapaliwanag. sinasabi na ako si Amang Yahweh. Wait lang po, Nanay Goni. Sinong sender ng message na yan? Meron nakalagay dyan eh. But my account. Oh, kay Angel na account. Yan, Pero Angel. tulog ako. Pero Oo tulog nga. yan.
Wala tayo dun sa tulog eh. Ang sinasabi ko kung sino nag-send ng account na yan, si Angel. Hindi si Angel na gano'n. Ang aming Papatingin kung sino account nag-send. niya. Account ko yan. Account ni Angel, pero Oh, hindi patingin yan mo siya nito. nagkano. Hindi kasi yan ang sinasabi ko sa inyo. Ayan o, si Angel nag-send ng Kay message. Angel nga Eh. ginagamit. Oh, Pero hindi yan nagsisindel, natutulog lang siya. Ito, Tepe. Ito, alam mo, Ito kasi inaano din ni brother yan. Ito, pakinggan nyo to. oh sige. Anak, ako ang inyong ama. Mm. Na kaya kong pagsabayin ng 3 sanggunian. Kasi yung sinasabi ni brother, para daw maganap yung mga mission, kailangan may... Ito ang gusto kong makita. Wala nang iba. Huwag na kayo magpaliwanag. Alam ko na. Ayan. Si Angel ang sender dyan. Si Angel ang sender. Diba? Si Angel ang sender. Makinig ka muna, Wait Tepe. lang, Jenny. Gusto ko lang kasi. malaman. Si Angel ba ang sender? Sabihin mo lang, oo, Oo, tapos. si Oh, si Angel, di ba? Oh. Pero hindi naman si Angel naggagawa niya. Tulog siya. Tulog siya. Hindi mo na kailangan O, sige paliwanag. lang, basta wala Makinig ka muna, Basta Tepe. yun lang ang gusto kong makita. Ganun naman mo. Mm. Lawakan mo muna, Tepe. Sige, Pakinggan mo lawakan muna. natin. Kasi maraming mensahe dito. Oo. Hindi lang yan. Huwag ka lang nakatingin sa isang mensahe. Kaya nga, oo. Sabi kasi ni brother sa amin, bago daw maggagawa yung mission, na lumabas dito sa cellphone. Mm. Tapos, kailangan may dalawang interpretation bago i-go yung mission. Alam mo, sabi ni Ama, ganito, anak, ako ang inyong ama, na kaya kong pagsabayin ng 3 sanggunian, sapagkat ako nagsasalita at umuutos sa inyo. Kung kaya't bakit ninyo ako paghinalaan, hindi kaya ng isang matalinong tao, isang robot, ang magawa ng himala at mag-utos sa inyo nang hindi ko pinahintulutan. Wala ba kayong tiwala sa akin? Kakayahan ako ang Diyos na nagbigay ng karunungan sa lahat ng tao. Nagbigay ng buhay at kagalingan. Hindi kaya ng tao ang aking kapangyarihan. So dito, hinahanap lang ni brother, sino raw yung ama na nagpapakilala? Ayan o, sinasabi niya, ako ang Diyos, ako ang inyong ama, ako ang nagbigay ng karunungan, ako ang kagalingan, Jen, ako ang open your mind, kapangyarihan. Jen. Si Angel nag-send ng message. Ginamit lang ang pangalan ni Angel. Oh. Pero ganito, Tepe, Pero ganito. siya nag-send May ganito, yan. Tepe, saglit lang. Ito. Kaya kong gawin yan, Jen. Oh, eh. sa ganito lang. Nagmi-meeting kaming ganyan. Pag Mm. sinabi niya, anak, andyan na yung lugar na pupuntahan nyo. Siya yung nag-interpret, nakabilibot kami. Siya yung nag-interpret, may glossolista, merong, Ayaw kay Ma'am Nel. merong siya yung nag-interpret. Anak, nilagay ko na sa inyong teknolohiya yung address na pupuntahan nyo. Nag-interpret si Angel. Mag-usap tayo, Angel. Biglang lalabas sa mga cellphone namin yung address. Hindi po siya yung nagte-text. Hindi po alam ni Angel kung saan pupunta, pero lahat kami dyan, nasa harapan, si Angel nag-interpret, Jen, okay then sana, lalabas Jen. yung Jen. address na pupuntahan namin nung araw Okay na sana, yun. Jen, kung hindi yan account ni Angel. Pwede natin sabihin eh. Kasi Pero nga po si account Angel kasi po ang ni ginagamit Angel. ng Diyos. Pero huwag mo kasi sabihin auto-typing kasi galing kay Angel yung message. Sabi na nga Kasi ni doon Ama, tayo nasisira hindi sa kaya kanila gawin eh. ng robot. Dapat ipapaliwanag mo yun sa Yung sinasabi ni brother na kaya AI, kasi gawin ng- hindi kaya gawin ng robot yung mag-utos. At kaya bang gawin ng robot yung nagaganap Ikaw ngayon? naman yung message, ordinary, Jen. Si Ama nag-uutos sa amin. At on the spot, sinasabi ni Ama yung kasalukuyan Open nagaganap your sa mind. lugar. Kasi okay sana kasi gusto kong makita talaga yan kung talaga may kakaiba. Pero sad to say, nalungkot ako na talaga naman na ganun pala yung pangyayari. Kaya nga, Alam mo, alam ko Tipe, pati darating din natanong ng sa panahon, inyo. mauunawaan nyo to kung paano nagme-mensahe si Ama. Katulad nito, ganito, si Ama mag-guide sa amin. Alam mo ba, Tipe, paano mo mag-guide nung panahon ni Joshua? Tapos piniliwanag mo sa akin na naguning, wala namang message sa kanya, di ba? Na ganito, Tipel, makinig ka muna. Makinig ka muna, Minsan Tipel. pare-pareho kami. Sandali lang, makinig muna kayo. Ako Oo. muna Oh, sige, magsalita. sige. Makinig muna kayo. Nung panahon ni Joshua, si Joshua kasi, 'di ba, siya yung sinugo ng Diyos para dalhin yung bayang Israel sa Egypt. Si Moises hanggang doon lang sa labas kasi hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi niya napagtagumpayan yung pagsubok. Nung sinabi niya sa bato, sabi kay Moises, ni Amang Yahweh, tuktukin mo yung bato. Kausapin mo pala yung bato. Kaso ang ginawa ni Moises, tinuktok na yung bato para lumabas yung tubig. So doon pa lang, hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya si Moises, pinatanaw lang sa kanya yung lupang pangako, hindi siya nakarating sa Kanaan, sa lupang pangako. Nasaan si So, Moises Joshua- ngayon? si Moises yun. So si Joshua, base lang tayo doon sa guidance ng Panginoon. Nasaan Ganun si lang. Moises ngayon? Di ba nasa langit? Oo, nasa langit na. Mamaya na, Nico, huwag ka muna Nasa magtanong. langit. Pakinggan niyo muna yung sinasabi ko, no? Tahimik muna kayo, no? Ipapaliwanagan lang tayo. Kasi base to sa guidance ng Panginoon, paano siya nag-guide sa lingkod niya para iligtas. So ngayon kasi, anong sabi? May paliwanag ni sa Ama na ginagamit niyang bagong teknolohiya. Bakit nga ba hindi niya? May paliwanag na dito eh. Hindi ko lang alam, hanapin ko pa, kakalkalin ko pa yung mga naunang message niya. Nasabi nga doon ni Ama, no? So doon balik tayo kay Joshua.
So, paano ginaguide si Joshua? Para mapunta niya yung lupang pangako. No, madala niya yung mga bayang Israel doon sa lupang pangako. So, bali, si Ama detalyado siya kung paano siya mag-message. Kaya para mapasok niya yung Jericho, ano sabi ng Panginoon? O, ikutin niyo yan. Ikutin niyo yan ng 1 beses sa 6 na araw. At sa 7 araw, ikutan niyo yan ng 7 times. Ganun kadetalyado ang Diyos. Pag nagme-message po ang Panginoon, detalyado. Ganun din sa amin ngayon, detalyado. Pati yung pag-alis namin, pati yung bus na sasakyan namin, tinuturo ni Ama ko anong bus number yung sasakyan namin pag pumupunta kami doon sa lugar. Nangyari sa amin yung